Binanggit ng COMELEC ang lugar na paglalagyan ng server para sa eleksyon. Tiniyak nila ang mahigpit na seguridad sa data center. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Personal na tinanggap ni PLDT Chairman and CEO Manny V. Pangilinan si COMELEC Chairman George Garcia at mga kinatawan ng Commission on Elections sa Vitro Data Center sa Makati City. Isa ito sa mga lugar na paglalagyan ng mga server na gagamitin na ahensya para sa 2025 midterm elections. Bagamat pinagbawalan itong kuhanan ng video at litrato, minabuting isama ng COMELEC ang mga election watchdog at media sa lugar. Kailangan talaga yun sapagkat ito ay mga servers na andyan yung data, na andyan yung results. Kung sa atin, itong data center, na galing sa presinto, pinapadala sa lahat ng servers yung mga results. At doon yung server, yun ang nagbibigay sa atin ng raw data upang masabi ilan ang boto ni A, ilan ang boto ni B. Pagmamalaki ng Vitro, matindi ang pinatutupad nilang security measures sa paghawak ng mga data center. These facilities have up to 11 physical layers of security from the perimeter of the compound to the actual rack that hosts the critical servers. Number 2, it is disaster ready. Katunayan, kaya nga raw nito ang hanggang intensity 8 na lindol. Iwas baha rin daw ang pasilidad. At may mga generators na naka-standby na kaya magpatakbo ng non-stop operation sa loob ng 3 araw kahit magkaroon ng problema sa kuryente. We wanted to be as transparent as possible. So at least po wala na lang yung bigla mag-accusation na bakit may lihim na mga lugar. Ang purpose natin dito, mas mabilis na access, mas mabilis na result sa bawat isa, pero secure. Mula 2016, Vitro na ang nagsasecure para sa venue ng mga data server na nagdaang halalan at kinuha muli sila ng I1 ang kumpanyang nanalo sa bidding para sa transmission ng mga boto. Paniniguro ng COMELEC, mas mahigpit ang seguridad na nirequest nila para sa darating na halalan. I-cage din. Yung sa COMELEC, naka-cage din yung server ng COMELEC dito. Ngayon, nag-request tayo, i-request namin na may CCTV rin doon mismo sa cage. Samantala, muling nagpaalala ang COMELEC na limitado lamang ang pwedeng isama ng kandidato sa paghahain ng Certificate of Candidacy na magsisimula sa susunod na linggo. Kapag tatakbo ay bilang senador, maaari siya magsama ng 4 na tao, habang ang ibang kandidato tulad sa party list, mga local candidate, maging para sa Bangsamoro parliamentary elections, 3 ang kasamang pwede. Paliwanag ng komisyon, may mga tanggapan daw kasing maliliit at masisikip lang. Sana nga kahit naman po walang ganung guidance o walang ganung regulasyon ng COMELEC sa pagpa-file ng candidacy, lalo na yung papunta pa lamang doon sa venue, sana naman sumunod lang sa batas trapiko ang ating mga filers, lalong-lalo na yung mga magdadala na napakadaming tao, fiesta atmosphere, may ati-atihan, di na namin kayo kayang pigilan dyan sa bagay na yan. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Ang Vitro Incorporated ay ang data center arm ng PLDT at ang chairman ng PLDT ay si Manny V. Pangilinan na siya ring chairman ng DP5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.